dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang matatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maigsi ang Ebanghelyo, subalit punong-puno ng yaman ng pagiging isang ganap na Kristiyano o pagiging anak ng Diyos. Kaya nga, ang inilarawan ni Jesus dito sa Ebanghelyo ay sa pamamagitan ng ilaw. Kaya ka nagsisindi ng ilaw para ito'y gamitin at matanglaw yung iyong kinalulugaran o yung mga taong naghahanap ng liwanag. Saan po natin unang tinanggap ang ilaw? Sa pamamagitan ni Kristo, liwanag ng sanlibutan. Sa pamamagitan po ng ating binyag. Kaya nga po, nung tayo bininyagan, may tagubilin sa ating mga magulang, sa ating mga ninong at ninang. Nang tanggapin natin ang binyag, sabi rito, isa sa mga simbolo na tinanggap natin na kumatawan sa atin ay ang ating mga magulang, ninong at ninang na may hawak na kandila. Ang sabi po rito, ang ilaw na ito'y tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang. Naway mag-alab ito sa kanilang puso, diwa, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong. Kita po ninyo, napaka-simple pero napakadali pa ring unawain. Pero ang tanong, bilang mabubuting binyagan na tumanggap ng liwanag, ito ba'y ating lubusang naisa sa buhay bilang liwanag ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin? Kaya nga po, tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay nung sabihin ni Jesus, walang nagsisindi ng ilawan o ilaw at pagkatapos ay tatakluban sa banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Ano po yung magandang hinihingi sa atin na makita natin? Una siguro po yung ating pagpapatotoo, yung witnessing. Pagpapatotoo sa ilaw na ating tinanggap. Pagpapatotoo sa ilaw na nagliliwanag sa ating puso. Yun po yung mahalagang makita natin. At kung ito'y nagliliwanag sa atin, yung ilaw na ito, saan po ito nababalidate? Sa ating gawa, sa ating ginagawa. Kung ang ilaw ni Kristo ang siyang patuloy na nag-aalab sa ating puso't diwa at patuloy nating pinag-aalab at pinagniningas,
makikitaan tayo ng kabutihan ng Diyos na nasa sa atin, ang pananampalataya. At kaya ang pananampalatayang ito ay hindi para lang sa atin. Anumang pananampalataya ang meron na ipinunla sa atin at ibinigay sa atin sa tulong ng ating simbahang kinabibilangan, ito po dapat ay nakikita sa pang-araw-araw nating buhay. Nakikita ito sa ating pinipili. Nakikita ito sa ating mga mithiin sa buhay. At higit sa lahat, nakikita ito sa ating gawa. Yun po yung mahalagang bagay, yung pagpapatotoo sa ilaw. Paano nating mapatotohanan ng ilaw? Tayo naman po siguro, karanasan nating lahat. Kapag tayo nakatutulong sa ibang tao, karanasan natin na nakatulong sa ibang tao, lalo na po yung mga taong sadsad na sadsad. Yung taong hindi lang sa pinansyal na sadsad, kundi talagang bagsak na bagsak yung kanyang moral, yung kanyang pagkatao. May salapi nga siya pero parang walang halaga na ang salapi dahil sa kanyang mabigat na pinagdaraanan. Pero dumating tayo sa oras na kanyang sadsad o sa oras ng kanyang pangangailangan, ano po ang sinasabi ng taong natulungan natin? Salamat sa Diyos, dumating ka. Salamat sa Diyos, hulog ka ng langit. Kita po ninyo, ikaw ba ang unang nakita doon sa magandang ginawa mo? Hindi po. Yung Diyos ang unang kinilala at pinasalamatan. At yun yung inaasahan sa atin nung tayo bininyagan, nung ipinagkaloob sa atin yung ilaw na kailangang mag-alab sa ating puso't diwa hanggang sa babalik ni Kristo ng ating Panginoon. Maliwanag po yun. Ibig sabihin, hindi po pwedeng aandap-andap yung liwanag na ito. Hindi po pwedeng walang sindi ang ilaw na ito. Kailangan naglalagablab, nagliliyab, nag-uumapoy ang pananampalatayang ito. At hindi lang sa atin, kundi sa mga tao na higit na naghahanap sa tunay na liwanag kay Kristo. Kaya po, makikita po natin doon nababalidate yung ating ginagawa ay patungkol ba kay Kristo. Kasi po, yung ating ginagawa, kung patungkol kay Kristo, hindi kayang pasinungalingan nung ating laman ng ating puso. Dahil iuudyok ka talaga sa kabutihan. Iuudyok ka doon sa liwanag sapagkat yung liwanag ay nasa sa iyo. Hindi magiging taliwas yung buhay mo doon sa liwanag na sinasampalatayanan mo. At ang liwanag na ito ay nakatutulong para sa ibang tao. Kaya sabi niya, dito po, sa halip inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok, makakita ng liwanag. Kita po ninyo, sa buhay po pala natin yung pananampalatayang ito. Kung ilalagay natin sa tamang lagayan yung ating pananampalataya, kung ilalagay natin sa tamang patungan yung ating pananampalataya, patungan sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang iisipin ko pala'y para sa Diyos. Ang gagawin ko pala'y patungkol sa Diyos. Ang lahat pala ng ginagawa kong mabuti, ang itinuturo ay si Kristo bilang liwanag. Yun po ang una. Napakahalagang bagay, ang ating witnessing, ang ating pagpapatotoo. Pangalawang bagay, sabi rito, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Marahil ito po yung sinasabing ano ba yung intensyon natin? Bakit ba ginagawa natin yung mabuti? Yung mabuting gagawin natin, masasertify lang ito tunay at genuine yung kabutihang ito, depende po sa intensyon. Depende sa ating motibasyon. Kaya kung ano ang intensyon mo, kung ano ang motibasyon mo, lilitaw at lilitaw. Kung ano ang hangarin mo, bakit mo ginawa yon? Lilitaw at lilitaw. Hindi ito matatago, ito'y mabubunyag, ito'y malalantad. Di po ba may mga taong nakita natin, ang ganda ng kanilang ginawa, pero ang kanilang intensyon at motibasyon ay para sa sarili, para ipakilala yung sarili, para maging mayabang, para maging palalo, para maging sikat, para hawakan ng maraming tao at sabihin siya'y mabuti, sabihin siya'y magaling. Kung ito ang intensyon, hindi ito matatago ng pamatagalan. Ang unang nadisib mo'y sarili mo. Ang unang nalinlang mo'y sarili mo. Hindi ang Diyos. Sapagkat mababalidate po itong katotohanan ito na si Kristo mismo ang nagpahayag. Si Kristo mismo ang nagsabi.
Kaya kung ano yung intensyon natin, kung meron na agad sa simula pa lang, meron ng pumipitik na maling intensyon, nakukorek naman po yun. Para ba sa akin to? Ito bang gagawin ko ito para maging sikat ako? Ay, hindi yata tama. Kailangan baguhin ko yung pananaw ko. Kailangan baguhin ko yung intensyon ko upang yung motibasyon ko ay maiba rin ng takbo. Sapagkat hindi kayang pasinungalingan pagdating ng panahon yung mabuti nating ginagawa. At sa isang mukha naman, gaano ka kabuti, gaano mang kabutit katapat ka sa ginagawa mo araw-araw, pero marami pa ring oposisyon, maraming marites, maraming hindi masisiyahan, maraming hindi matutuwa. Huwag po kayong matakot, huwag kayong maratel. Huwag kayong matakot, hayaan sila. Bahagi iyon. Ang totoo pa nga nun ay magpapatibay sa iyo at magpapalinis ng intensyon mo. Baka nga kaya lang ginagawa mo ito, gusto mong sumikat. Dahil mayroong mga tsumichismis sa iyo, may nagmamarites sa iyo, may naninira sa iyo, anong sasabihin mo? Magwi-withdraw ka, wag na lang, wala namang kwenta, di naman sila nasisiyahan. Para kanino yung ginagawa mo? Kung ganito yung pananaw mo, dapat mo ma-double check na natin sa simula pa lang. Kaya doon natin makikita kahit na sinong pinakamasitchit, pinaka mapanirang puri, tama'y ginagawa mo. Hindi ka maapektuhan nito. Dahil kakampi mo ang liwanag, nasa sa iyo ang liwanag, ito ang makatotohanan, ito ang tunay na pagiging anak ng Diyos, at ito ang pagiging ganap na binyagan, yung nag-aalab, nagnininga sa iyo ang ilaw sa puso at diwa mo, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ibig sabihin, hanggang tayo'y lumalakbay at tumatawid papunta sa kabilang buhay. Kaya po yung sinasabi ni Jesus, walang matatago, na di malalantad at walang lihim, na di malalaman o mabubunyag. Sa isang mukha, ano ang intensyon natin? Mabubunyag yung intensyon. Talaga namang gagawa, sasaltod tayo sa intensyon. Kung pagmamayabang, pagmamalaki do sa ginagawa natin, saltod yon. Lilitaw ang katotohanan. At sa isang mukha, gaano mang karami ang posisyon, gaano ka mang idinadown at hinihila pababa doon sa mabuting ginagawa mo, mabubunyag din yon. Dahil lilitaw yung kalinisan ng puso mo. Lilitaw yung ilaw na daladala mo. Ililitaw yung pagdiringas doon sa puso mo ng liwanag ni Kristo, ng iyong sinasampalatayanan, ng iyong pagsasabuhay ng binyag na tinanggap mo. At panghuli sabi sa Ebanghelyo, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Pagbutihin ang pakikinig. At dagdag pa niya, sapagkat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin. Pati, ito po ang kadugtong, na inaakala niyang nasa kanya. Ano po ang dapat ma-practice dito? Generosity. Yung pagiging generous natin. Minsan po, takot tayong magbigay. Bakit? Takot tayong mawalan. Baka maubos. Hindi po nauubos. Kapag ikaw ay nagbibigay, lalong dumadaloy. Kapag ikaw ay nagbibigay, hindi humihinto yung grasya. Kita po ninyo, isang magandang analogy, yung alulod. Yung alulod, may bagsakan siya. Sa dulo, may bagsakan ng tubig. Sa bandang gitna, harangan mo. Harangan mo sa bandang gitna. Huwag mong padaluyin yung tubig. Sisirain ito yung kesame. Sisirain ito yung alulod. Sisirain pa yung ibang pwede niyang masira. Kasi mapupuno, tatapon ng tatapon. Pero kung tatanggalin mo yung harang ng pagiging makasarili at gahaman, patuloy at patuloy na dadalo yung biyaya at hindi humihinto yung biyaya. Kaya kita po ninyo, napakaraming karanasan po natin ito. Ako bilang pari, marami po akong karanasan ganito. Minsan, ayoko po sanang ikwento pero para magkaroon tayo ng idea. Nung minsan po, may nag-imbita lunch. Ang dinala ko lang pong pera kasi alam parking yung pupuntahan namin. Nag-tricycle ako. Nagbidala lang po ako ng pan-tricycle. Paglabas ko po, pabalik, meron taong nanghihingi ng tulong. Abi, meron ka, pwede ka magsinungaling. Binigay ko na, pwede ko naman lakarin. Nung papalakad na po ako, merong kotseng huminto. Binaba yung salamin. Ay, Father,
Matagal na kitang hinahanap. Kumusta po? Kahit po medyo lumalakad ako. Inabutan ako. 100 lang ibinigay ko. Ang bumalik, 3,000. Hindi pa ako nakakalayo. Kahit may taxi dito, baka nag-taxi na ako. Nung minsan naman po, ayoko sana pero magkaroon tayo ng idea. Ito po'y maraming karanasan at paulit-ulit na karanasan. Minsan, isang estudyante hindi makapag-enroll. Wala siyang pera. Kailangan niya ng pera. Binigay ko po yung laman ng wallet ko, 5,000. Hindi pa po natatapos yung tanghalian. May dumating na, 15,000. Hindi na masama yun. May kapalit. Hindi yung kapalit ang paggawa natin ng mabuti, kundi yung kinatatakutan natin na tayo parang nauubusan pag hindi tayo nagbibigay. Kaya si Kristo mismo ang nagsabi, ngunit ang walay aalisin pa na inaakala niyang para sa Kanya, na nasa sa Kanya. Bakit aalisin? Dahil karamutan. Dahil aalisin, dahil hindi dumadaloy yung biyaya, yung grasya. Kaya po sa buhay po natin, ito yung makita natin. Sa pagbibigay, hindi tayo nawawalan. Sa pagbibigay, hindi tayo mauubusan. Sapagkat ang Diyos ang bahala. Tayong daluyan. Huwag mong pahintuin yung biyaya. Huwag mong pahintuin. Isa nga po sa isang kwento sa akin ni Father Chito, na ikwento ko na to. Minsan, nakatuwang niya si Doc Veneracion, yung matanda, Doc Rolly. Nagmisa si Father Chito, may inaabot sa kanyang sobre. Sabi niya, para sa iyo yan. Hindi na po. Okay na po yon. Wala na po yon. Father, sabi niya, pag yan ay hindi mo tinanggap, pinahihinto mo yung biyaya, hindi po dadaloy. Yan naman po pag ibinigay ko sa iyo may pagpupuntahan din naman Tama naman. Napaka-logical. Di po ba? Napaka-simple. Kaya simpleng unawain na huwag tayong dapat matakot kung ano yung meron sa atin. Huwag tayong matakot magbahagi. Sapagkat yun ang pagiging mabuting binyagan. Yun ang pagiging mabuting Kristiyano. Kaya nga po, sa gabing ito yung hingi nating biyaya sa tulong ng ating mahal na pintakasi na si San Nicolas. Hingi nating biyaya sa Diyos, yun tayo'y pagpalain niya. Saan? Sa ating pananampalataya. Pagpapala na kung saan ay magiging mapagpatotoo tayo sa ating sinasampalatayanan kay Kristo bilang liwanag. Mapapatunayan na naglalagablab, na nininga sa ating puso ang ilaw ni Kristo, ang ating pananampalataya, kung ito'y naibabahagi natin sa iba. At sa pagbabahagi natin, sa simula pa lang, maging klaro na po. Hingin natin sa Diyos, kung may bahid ng pag-iimbot, may bahid ng kayabangan, na ikokorek po yan, nahihinging biyaya sa Diyos. Hilingin natin na maging malinis yung ating intensyon sa pagbibigay, sa paggawa ng mabuti para sa iba. Upang maging genuine, upang maging totoo at original yung ilaw na tatanglaw sa ating kapwa. At masasabi natin o masasabi nila sa atin, salamat sa Diyos, narito ka. Salamat sa Diyos, tinulungan mo ako. Amen.